Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-a-update tayo ngayon mga lodi, pero gusto ko palang matimplahan ako ng kape. Kung pwede sana, no? Pero sige, titignan natin. Tumayo na yung boss ko, mga idol. So ayan mga lodi, mag-update tayo ngayon. Matindi ang ating mga news kasi nagsalita na ngayon si Kevin Warsh, mga idol, no? Alas 9 yun, mga idol. Naglolo ko yung aking internet, tsaka kaya hindi ko ma-access yung Bitget ko, mga idol. Pero sa cellphone nakikita ko eh. No, so dito muna tayo sa chart ng ng CoinGecko. No, so XRP natin 1.0415. Okay, sa 5 minutes time frame tayo, mga lods, no. So eto pa rin, saan ba tayo nakaposition? Dito ata eh. Basta check ko nga kung ilang pass. Tignan ko lang sa aking cellphone. Kasi may position tayo eh. Ayan, so positive ano lang tayo, 18 USD, mga idol dito, no? So ayan, ayaw kasi, oh, ganito yung nangyayari. So laging ganyan kapag nag-update yung Opera eh. So titignan natin ang ating mga news ngayon, mga lodi. So si Kevin Warsh, mga idol, alas 9 siya nagsalita. Ayan, nandito kasi tayo sa latest. Kevin too late Warsh. Nako, mukhang negative ah. Kasi parang naging bearish ata o naging hawkish ata yung ano ni Kevin Warsh eh. Yung kanyang pagsasalita kanina, mga idol, no? So mukhang hindi siya magiging positive sa market ngayon. Cut rates now. Trump will fire you if you don't. You are too late. Ayan, sabi dito. Pwede bang translate to? Ayan. Kevin Wars avoided giving clues about the July interest rate decision during the ECB forum in Portugal. He stated that the Fed is ready to chart a new course, no, but without previewing changes to its monetary policy. Warsh noted that the decision will be made after the committee's debate. And kasi magkakaroon muna ng debate eh, mga lods, ngayong yung FOMC ng July. Magkakaroon muna ng debate kasi medyo 50, basta medyo divided kasi ngayon eh, sila eh, mga idol eh. Keeping uncertainty alive about the Federal Reserve next move. So no clue, mga idol, kung ano yung mangyayari ngayong tawag dito, July pagdating sa Fed, mga lods. Nakita ko kanina yun eh. Nagre-reset kasi pagka ano eh. Oh, iba-iba naman. Ito naman, Kevin Wars is dovish and he believed that the ROIC following AI Cap X spend will the deflationary, may words not his. Oh, ayan My words pala, sorry. Nasaan na yung kanina? Kasi pinakita yung vote kanina, 54-45 ata. So medyo divided ata eh, mga idol eh. So ayan. Ano ngayon, mga lodi. So ang takbo ng market naman, ay, dito pala tayo. Ang takbo ng market medyo nag-positive, no? Sa Bitcoin, ay hindi ba? Ano pala to, CoinGecko pala to. Mali, mga pinipindot ko. So, dito na lang tayo tumingin. So sa XRP medyo nung bago siya magsalita kasi pa downtrend yung market eh, no. Tapos nung nagsalita na siya, medyo nag-uptrend yung market ng konti, no? Sana magtuloy-tuloy yan. And then dito na muna tayo. Today, the markets are gearing up for a major event. All eyes are on Federal Reserve Jerome Powell. Oh, Jerome Powell pa siya oh. Kailan ba to post? Si Jerome Powell ba yan? Si ano yan ni Kevin Warsh yan eh. Investors are eagerly awaiting any hints regarding inflation, pero naging no clue nga sila, no? No clue. So ayun yung nangyari ngayon kay Kevin Warsh. So nako, mukhang uncertainty, no, yung binigay ni Kevin Warsh, hindi malinaw, mga idol. So punta na muna tayo dito. Sabi dito ni ang lupit ng bigote ni Manong, oh. Sabi niya rito, mga idol, former Trump lawyer on Trump's crypto profits. Ito yung dati niya raw lawyer. The greatest onslaught of corruption in history. Nako, mukhang galit ata to si Manong kay Trump ah. No, anong sabi niya rito, mga idol? When asked if Trump crypto earnings are legal, Ty Cobb, ito ata yung pangalan niya, si Ty Cobb o si T. Cobb, Ty Cobb.
said, "I don't believe so." So, hindi raw legal yung kanyang earnings ni Trump, no? He said Trump creates policies that can only enrich himself and his family. Grabe yun, mga idol, no? Ang papayamanin lang ay si Trump at ang kanyang pamilya. We are seeing the greatest onslaught of corruption in the history of mankind in the last 18 months. Oh. Cobb added that Trump financial report may be the longest disclosure in the history of American presidency. The great is on. It's stunning, sabi. So parang sa ano lang, no, sa Philippines lang, no. Kaya lang mas malala sa atin eh. So sa atin ano talaga, corruption, no? Ito kasi corruption din. Kaya lang si Trump lang ang nakikinabang, no? Pero sa atin, maraming nakinabang na may maleta. No, ayan. So, punta naman tayo dito. Naku, ano niya na yan, ha? Dati niya ng ano yan, dati niya ng lawyer. O, si CC, mga idol. Bitcoin to $1 million by 2033 is totally possible. CC told the block that Bitcoin holders in terms of wealth are probably less than 1%, meaning the demand for Bitcoin can be significant, sabi niya. He said if the next cycle goes 5x, pag nag 5x tayo ngayong cycle mga idol, aabot daw tayo ng 600k. Then the 2023 cycle, siguro 2020, ano to, next cycle to, needs 2x to get a 1 million today. Sabi niya rito, possible, no? Ano yun? Ipis. Sorry guys, may tumalong ipis. Tagtalo yung dalawa sa likod ko eh. Nagulat ako eh. Speaking of CC, mga idol, ang gulo ng dalawa eh. Binance and CC hit with 200 million UK lawsuit. So ito yung parang may nagdemanda sa kanila. UK investors have filed a $200 million lawsuit against Binance and founder Feng Xiao over alleged sale of unapproved crypto derivatives. Nearly 1,700 investors claim Binance offered leverage products without proper regulatory approval. Siguro ito yung isa sa mga reason, no, kung bakit hindi sila nag-apply sa Mika, no, dahil may mga ganito silang galawan. The exchange said it will defend the claim through the legal process. The case was filed on London's High Court. So, may kaso ngayon si CZ, no? Ayan, kagagaling lang sa Pilipinas. So, ngayon may kaso na sa ibang bansa. Ito na yung comment ng Binance sa Mika na hindi sila nakasali, no? As Mika-related changes take effect today in the EU, we want to reassure affected users that we remain committed to supporting you through this transaction with clarity, care, and responsibility. Kasi, mga idol, kahit na dahil nga hindi sila nakapag-comply, mga idol sa Mika, syempre meron sila mga customer. So, ito yung message nila sa mga customer nila na nag-aalala kung ano yung, syempre may mga asset sila dun eh. Your assets remain safe on Binance, held on 1:1 basis. And affected users will continue to have access to options already communicated to them, including transfers and withdrawals where applicable. So meron ng mga siguro may mga siguro kung doon ka naka-base sa lugar na mawawala yung Binance, meron na magme-message sa'yo na ganito na yung gawin mo, may mga options na kayo kung paano nyo gustong ilabas yung asset nyo o itabi yung asset nyo o kung ano man, no? We know regulatory changes can be disruptive pala. And we want you to know we are working hard behind the scene to engage closely with regulators and deliver the best possible path forward for our users. Now, we are contacting affected users directly with the next step. If you have questions about your account, please reach out to Binance Customer Support. So, ayun na nga mga lods. So, parang message nila to, mga idol, sa mga customers nila kung saan mawawala sila doon, mga lods, no? So, syempre, bilang professional at number 1 crypto exchange sa buong mundo, tama lang yung ginagawa nila, mga idol, no? So, solid yan, mga lods, no? At least hindi natatakot o walang fear na nararamdaman yung mga customer nila.
Oh, speaking of sa Mika mga idol Tether's 86 billion USDT pays EU ban today as Mika kicks in mga lods, no? So ganun din yung USDT, no? Mawawala sila sa EU mga idol. Coinbase, Kraken, and Crypto.com, EU have already restricted USDT ahead on the July 1 Mika deadline with full removal expected today. So, delisted na mga idol, no? Yung sa Coinbase, sa Kraken, o sa Crypto.com na mga naka-base dun sa EU, mga Lodi. No? At kasi nga wala hindi compliant yung yung USDT Tether choose not to seek Mika approval. Ayan, no? Rejecting the regulations requirement to hold 60% of reserve in European bank deposit. Circle USDC stands as the only top Mika compliant stablecoins and is positioned to absorb the demand Tether leaves behind. So, parang ang sinasabi nila dito mga idol, dahil nawala yung USDT, ang magbe-benefit is yung USDC at yung mga iba pang mga stable coin na na-approve, no, sa Mika. Kasama na diyan yung RLUSD, mga idol, no? At ito, 13 trillion BlackRock just warned, ito mga lodi, importante ito, no? If the Bitcoin Clarity Act o yung Crypto Clarity Act delays, other nations will rush to pass their own versions. No, kapag hindi napasa yung Clarity Act mga lodi, other nations, no, will rush to pass their own version. So gagawa ng version ng Clarity Act yung ibang bansa at mauunahan na nila yung US. You're going to see Asian governments pass equivalent to try to catch up and even get ahead of the US, mga idol, no? Global Crypto Clarity is coming. So, ito yung warning, no, na kapag hindi napasa ngayon yung Clarity Act, mauunahan na tayo ng ibang bansa. At ayaw na ayaw yun ni Trump, mga idol. Ayaw na ayaw niya nga na maunahan ng China sa lahat eh. 'Di ba? So, dapat maipasa na to ngayong malapit na July 4. Grabe, ilang araw na lang mga idol, oh. Grabe yan. So, dito naman tayo. If the Clarity Act, so ano to, nakadugtong sa news to eh. Pero ito mga lods, importante ito, pakinggan nyo maigi. If the Clarity Act isn't passed this year, it will become clear that the SEC's lawsuit against Ripple was nothing more and nothing less than an attempt to give XRP an advantage over digital assets. Kumbaga, mas makakatulong pa yung, kumbaga, naging positive pa, napaganda pa yung binigay na dahil nakinasuhan sila ng SEC at nanalo sila doon, mas napaganda pa. Bakit mga idol? Yes, whether you like it or not, XRP is the only digital asset that has regulatory clarity kasi nanalo na sila. Sila yung nag-iisang crypto, mga idol. No, kasi kung tutuusin, pag meron pang isang Gary Gensler na dumating, any crypto company o crypto, mga idol, project, pwedeng idemanda o pwedeng kasuhan. No, lalo na walang Clarity Act tayo. No, ang hindi lang nila kumbaga, ang hindi na nila pwedeng kasuhan is yung XRP o yung Ripple, mga idol. So, sabi nga dito, whether you like it or not, XRP is the only digital asset that has regulatory clarity. 'Di ba? So, kung hindi man may pasa o may pasa man, either way, parang naging positive sa XRP yung mangyayari, 'di ba? Pero syempre mas gusto natin may pasa kasi hindi lang naman yung XRP yung hawak natin. No, meron tayong mga coins na iba at alam naman natin na pangkalahatan yung epekto ng Clarity Act sa mga utility coins. So, syempre gusto natin lahat sama-sama tayong umangat, no? Huwag tayong maging bias, huwag tayong selective. No, sabi ko nga at syempre sabi ko lagi na huwag kayong umasa sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong token o ng coins. Do your own research. I'm not a financial advisor, mga idol. Nagre-report lang tayo. Taiwan passes key crypto framework, ending regulatory uncertainty. So sa Taiwan, mga Lodi has approved a comprehensive legal framework for crypto requiring exchanges and stablecoin issuers to obtain licenses before operating while introducing stricter rules
or reserves, cybersecurity and consumers protection. So parang nagiging Pilipinas na sila o sa ano, kailangan din nila ng kailangan ma-regulate muna kayo sa Taiwan bago kayo mag-operate diyan. The legislation also imposes penalties of up to 7 years in prison and 3.1 million in fines for illegal crypto operations, formally bringing the industry under full regulatory oversight. So gusto lang din nila na ganun. Kung tatanggapin nila yung crypto o kung i-a-adapt nila na yung crypto sa bansa nila, kailangan full regulated na kayo lahat, no? Kailangan mag-apply kayo, sundin niyo lahat, mga idol, kasi tatanggap na sila ngayon. Yun yung maganda sa kanila, no? I-absorb na nila yung crypto. So kailangan may malinaw lang. Kaya nga ito yung sinasabi na tama yung sinabi dito ni Manong, no? O ni Kalbo. Sabi niya, kung walang Clarity Act na hindi papasa yung Clarity Act, yung ibang bansa ay magpapasa ng sarili nila. No, so ito na yung mga yun. Baka dito na mauna pa yung Taiwan, no? So ayan. Oh. Eto mga lodi, sabi kasi dito, Trump officially signed quantum executive order. XRP and XLM are expected to be quantum resistant by 2028 at the latest, no? Kumbaga, kasi nga 'di ba yung quantum computing natatakot sila lahat doon eh. Lalo na yung mga Bitcoin Maxi, pero yung XRP and XLM ay quantum resistant 'yan. Meanwhile, Brad Garlinghouse says he believes XRP could grow to a 10 trillion market cap, valuing XRP at approximately 179.50 per coin, dollars to, $179. $179.50 per coin, ayun yung sabi rito, no? So, syempre, ano yan, hype na yan. Kumbaga, pag magandang prediction, hindi ko alam mga lodi, no? On August 1st, Real Token is scheduled to be listed on another global centralized exchange, expanding access to its multi-trillion payment rewards ecosystem. So, tinanong natin, totoo ba to? Sabi dito, Trump's Quantum Executive Order, totoo to. Pumirma si President Trump ng dalawang executive orders ushering in the next frontier of quantum innovations, no, para i-accelerate ang quantum computing research at US leadership, securing the nation against advanced cryptographic attacks, para i-push ang federal and agencies at contractors sa post-quantum cryptography migrations with deadline around 2030 to 31. Na? Ang XRP o XRP Ledger at Stellar Quantum Resistance ba? Totoo rin mga idol. Ripple, XRP Ledger, may official 4-phase roadmap sila mula April 2026. Phase 4 target ay fully transition na post-quantum signatures no later than 2028. May amendment proposal at testing na. Ganon din yung Stellar, may quantum preparedness plan. Din sila with enterprise wallets moving to quantum safe signing in 2026 at full prep by 2027. No? Si Brad Garlinghouse at ang 10 trillion market cap na sinasabi niya, totoong sinabi niya yan. Okay na, tinuturo sinabi ni Brad Garlinghouse, pero hype ang valuation. Sinabi niya, posibleng magkaroon ng 10 trillion as a plus sa asset sa XRP Ledger over time, halimbawa sa payments tokenization, etc. Hindi eksaktong 10 trillion market cap at ng XRP kundi total value ng buong kalahatan yun ng network, no? Kung ika-calculate sa 62 billion calculation na XRP 10 trillion market cap, humigit kumulang $161 per XRP. Kumbaga hindi siya 179, 161 lang daw if ever na maging 10 trillion yung market cap ng buong network. Ito extremely bullish scenario na nangangailangan ng massive adoption, hindi guaranteed syempre dahil wala pa tayo doon. Maraming analysts ang nagsasabi na overhype ito. Ayan na. So ito iba niyan. No, so good sa akin okay to mga lodi, no. Totoo yung sinabi ni Brad Garlinghouse. And then speaking mga idol, ito maganda to. Alam nyo, ito na yung sinasabi natin na ayaw magpatalo ni Trump sa lahat, 'di ba? Pero yung China naabutan na sila. So ito isa to sa mga 'yon. China has a mythos rival, no? O mythos rival. Chinese cybersecurity giant Qhu, Qhu 360, no? Isa tong company ata o ano, says it has built Tulongges, Tulongfeng, sorry. Kala ko Tulongges eh.
Tulong Feng, its answer to anthropic mythos. Yung anthropic mythos, mga lodi, ayun yung parang nag-aano sila ng mga mamaya tingnan natin. Nabasa ko na 'to dati. The company claims the AI has discovered 3,432 software. O yun, yung mga vulnerabilities ng mga software, ayun yung pinaka parang goal ni Anthropic eh. Makita niya lahat ng mga vulnerabilities ng isang software, no? At maayos at maayos niya. Ngayon, gumawa din yung China noon, no, yung Tulongpeng. Ayan. At ang Tulongpeng naman ay discovered 3,432 software vulnerabilities including 105 reportedly confirmed by Chinese authorities. So gumagawa na rin ng mga ganitong technology ang China, mga idol, no? So matindi. Humahabol na sa lahat ng aspeto yung China, mga idol, at natatakot diyan si Trump. Speaking of malupit na technology, China rin 'to, mga idol. Paano ba 'yan? Kita niyo 'yan? Oh, interesting. China's humanoid robots are being trained in data centers to fold laundry, cook, and clean. 'Di ba? Naalala niyo yung binalita ko nung nakaraan na isang application na babayaran kayo, maglilinis lang kayo ng bahay? Mga lods, kailangan mag-video kayo para maglinis kayo ng bahay. Lahat ng ginagawa niyo, kung kunyari kasambahay kayo, puwede niyong i-download yung app na yun, nakalimutan ko tuloy. Basta ninews ko yun, kung araw-araw kayo nanonood maalala niyo yun, na merong app na magla-live ka o hindi, ire-record mo. Alam ko ire-record mo yun ta's papasa mo sa kanila. Basta do'n ka mismo sa app magla-live, sa app nila. Tapos magluluto ka, maghugas ka ng plato, lahat ng gawaing bahay gagawin mo. Anong ginagawa nun? Kasi ayun yung kinukuhanan ka ng data ng app na yon para ipasa yung mga data at pag-aralan at ilipat sa mga AI humanoid. Ayan, yung mga robots. So, para 'pag nakita nila yung mga galaw mo na gano'n, puwede nilang gayahin, ganito pala magtupi ng ng damit, maghugas ng plato. So, gano'n din yung ginagawa dito ngayon. China's humanoid robots are being trained in data centers to fold laundry, cook, and clean. Gano'n, mga idol, 'di ba? So, kung ano yung ginagawa mo, ayan, siguro ano pala sila, may mga kung ano yung ginagawa nito ni kuya, ayun yung ginagawa ng robot. Pero sa monitor siya nakatingin, 'di ba? Ayan, ibig sabihin puwede na yung mga 'no, control kung ano kasi yung gawin mo, ganun yung ginagawa ng robot, Puwede na yun sa sports, 'no, boxing, 'di ba? Puwede yun, Pero sa ngayon ginagamit pa sa ano pa lang, sa mga gawaing bahay, 'no? Ano pa? Eto, akala niyo papatalo ang Tesla diyan, Eto, mga idol, Tesla begins testing its first car with no steering wheel or pedals. Walang manibela, walang preno, walang silinyador, walang kahit ano, walang kambyo. Upo ka lang, nakakatakot 'yan. Paano 'yun, 'no? Paano 'pag nagloko yung software? Tesla announced engineering test of its first production Cybercab, a two-seat robotaxi with no steering wheel or pedals on public roads in Austin, Texas. No, the vehicle runs entirely on Tesla Vision, only self-driving software, with a safety monitor in the passenger seat. It is being built at Giga, Texas. Its price is starting under $30,000. Magkano yung $30,000, mga idol? Alam ko ang $30,000 ay mga nasa 1.6 million ata yan pesos. Check natin, malay nyo makabili kayo niyan dahil papaldo kayo, 'no? 30,000, 1.8, oh, $1.8 million, almost 2 million, mga idol, ang presyo ng Tesla na walang kahit ano. Sasakay ka lang. Siguro merong app yan sa cellphone, 'no? O kaya kakausapin mo siya diyan sa monitor, "Hatid mo ako dito, punta ka dito, stop, collaborate and listen." Ganun yung gagawin niya diyan, 'no? Dito ka lang magkokontrol, 'no? Ang tindi. Mga idol, grabe na yung mga nangyayari sa technology natin sa ibang bansa. Sa Pilipinas ba, ano naimbento ngayon? Barricade. Mga nagwewelga. Grabe nangyayari.
So, ngayon mga idol, i-aano lang natin, grabe yung tether, biglang naging 60 ano 'to, from 62, 61.5, biglang naging 61.3. Ang laki na agad ng ano 'no, akala mo bumagsak, eh. Saan na tayo dito? Nawala na yung chart natin. Yun, 1 hour, 5 minutes lang babes. Ayan. Medyo umaangat tayo ngayong 5 minutes. Tignan ko nga yung aking, profit dito. Punta na tayo sa inyo basta tayo comment, eh. Sana. Ganun pa rin. Eh, 'Di nagbago. Mambagal na talaga ng internet. Mabagal ang internet, boss? Grabe. Hindi ako makapunta sa ano ko, sa aking channel. Oh, lang mga idol, ayun. Basa lang tayo comment. No? At, pero okay. Andrew Salve Andy Drew Salvelion, shoutout sa'yo idol. Parang ngayon lang ulit kita nakitang nag-comment, Joseph Berdin, shoutout sa'yo. So wala na, pabagsak na na crypto market this year? Sa tingin ko hindi, idol, no? Hindi naman this year. Meron lang talaga, magiging volatile lang siya ngayon mga buwan. Okay? Jeremiah Salazar, shoutout sa'yo. Sinochi, Gaming PH, babagsak ng 55. Nako, kung babagsak siya ng 55, ang sarap magbudega noon. Dapat pala mag-ipon tayo. Kinikilabutan kasi. Kinikilabutan. Ayun. Kinikilabutan na ako, Boss Jeblo. Napakalalim kasi ng research ko. Ayun, dapat malalim mag-research. Yung tropa ko dito, sinasabi na akong Rudy Baldwin. Alam ko na daw mangyayari sa hinaharap. Ayan. Hindi mo masabing coincidence lahat ng old banks sa Pinas, nagre-remittance, ATM and online banking at mismong bank office. Ayun, sabi ni Idol. Test run nga yung GSave ng GCash para makapag-deposit through GCash to BPI account. Ngayon, napatunayan nilang legit ang technology. Ngayon, hindi na basta test run ang utility. Ngayon, puro ngayon, mag-research ka sa mga history ng mga bangkong e-wallet ngayon. Paano ginawa yun? Siyempre, alam nyo na. Kaya sabi rito ni Idol, mga boss, ISO 222 lang ang matibay ngayon. Ang QRPH ngayon, ang putok sa BSP. At kung tatanungin mo anong technology ang gamit ng QRPH ng ganito, anong transaction message ang gamit ng QRPH, pati na din ang circular number na 1223. Yung ang gamit ng BPI ngayon at ng mga local wallet app sa Pinas, kumapit lang. Gamit na kasi natin ang technology pero hindi natin alam. Haha. Kaya nga 0 piece na ang BPI. Mukhang alam na natin kung ano yung ginagamit nila, idol, no? Rhea Bella, sa Pinas, Boss Jay, panic lang, walang buying. Oo nga, parehas tayo. Mentor Jerry, salamat lagi sa pag-update, idol. Big help talaga sa among mga traders, idol. Ayan, shoutout sa idol. Noel Gonzales, pangit na mag-crypto scam na yan, sabi ni idol. Naku, pag may nagsasabi ng scam, alam na natin yun, no? Kasi bago mag bull market, may mga ganun muna mangyayari. Scam yan, wala yan, no? Kayo dyan, marloko lang kayo. Bilang boom, pag-angat, saka sila habol. Remove XRP portfolio before hug. Anong hug? Yakap? Maraming pera sana, ayan. May hinang nilalang lang sila. Lods, need lang natin ng 2,156 XRP para tayo makasama sa rich list. Magkano ba yung 2,156 na XRP? 2,100? Nasa 100,000 mahigit na yan. 2,150. 138,000, di ba? 140,000 mga idol. Si Kevin Alipio,
Mas madugo pa ang 2022. Naka-buy the dip tayo, still budge XRP, bugged, diba? XRP and Flare, sabi ni Idol, ISO yan, no, mga loads, no? Present, ayan. Shoutout sa Mr. Adsen, Kevin Alipio. Loads, mainit na 40 degrees Celsius. Kasi yung heat index nun nasa 41 to 42 na. 'Di ba sa atin sa Pilipinas madalas nag-aaganyan pag summer? 40 plus something, 50 pa nga eh. Loads, yung 53 na yun, baka malaki-laki ang hold nun. Sana may pa, yung 7 na lang eh. Yung 7 lang yung walang hold eh. No? At bigyan na lang nila yung 7. Idol, yun yung tatay ng tropa ko, umiinom ng gin sa tapat ng tirik na araw, naka-hoodie jacket pa. Ayun yung pinakayokong feeling, yung lasing ka tapos sinikatan ka na ng araw sa inuman. Ayun yung zombie ka na nun, mga idol. Tapos wala kayong pulutan magdamag. Kaya kwentuhan lang. Tapos iniinom nyo gin. Suka mo nun, gulay green. Acid din yung suka mo nun. Pinalakas na traffic sa EDSA. Conviction ko sa XRP. Sana magkatotoo na lahat ng prediction ni Jake Laber. Sana mali tayong lahat at siya na lang ang tama para sa bahay na lang ako forever at di na papasok ng work. Tambay is the new flex, laos na ang Lambo. Ano? Kunyari, tambay ka na lang lagi, no? Sa mga piniplex mo araw-araw, natatapos mo lahat ng series sa Netflix. Oh, tapos ko na to. Ganito ganyan, habang kumakain ng french fries lang, guys. No, at orange juice, ganun lang, oh. No? Bukas uli, gaganon ka na lang. King Master Boss, nag-comply ba ang BitGet sa Europe ng Mika? Ay, hindi ko alam yun eh. Dali lang. No? Tanong natin. Ah, naka tanong lang natin, no? Baka hindi din, ah. Sad yun, sad. Kasi hindi naman ina-announce ng ano eh, ng Mika yung mga nakapasa. Ang ina-announce lang nila, hindi nakapasa. Hindi pa nakapasa ang BitGet sa Mika as of July 1. Wala pa silang full Mika authorization license na nag-apply sila halimbawa sa Australia at plano nilang maging compliant pero hindi pa approve kaya hindi pa sila pwedeng mag-offer ng services sa EU. Hangga't walang lisensya, may mga bansa tulad ng France, suspended since March 26. Inirekomenda nila sa users na maging maingat sa posibleng mag-migrate sa iba pang Mika license platform tulad ng OKX, Bybit, EU, Kraken. Bitget owns announcement at iba't ibang reports mula sa ESMA at industry updates. Kapag may update sa approval nila, siguradong lalabas agad yan. So wala pa daw. Hindi daw mga Lodi. Yun, sad. Sana tayo. Si Julius Bukay, ayan, shoutout sa iyo, Idol, DCAC Idol, si Clavis. Idol, baka hindi nag-aabang at sa halip, nakatanggap ng maleta galing sa mga bank organizations kaya ayaw nila pumayag sa Clarity Act. Pwede. Hindi happy si Trump. Babatuhan na naman ba ng tarif ni Trump yung mga yan sa ginawa nila na yan? Pwede. No? Ay, kasi nga yung sinabi niya pag dinitch niya yung dollar, 100% ano kayo, tarif. Buti pa yung Mika, nagbigay ng malinaw na warning, hindi gaya dito sa Pilipinas, bigla na lang na-ban at hindi nanghihingi ng bayad. No? Compliance lang sa rules yung gusto nila. Oo, tama. Pilipinas, magugulat ka na lang eh. Ganyan din sila, 40 degree na heat wave. Tapos sasabihin nila global warming is not real. Kung hindi yan dahil sa global warming, ano pa ba pwedeng dahilan yan? Heat wave na yan na dati hindi naman nangyayari. O yan. Present Idol, mukhang bagong gising ka pa lang. Oo, kanina.
At medyo ano kasi ako kanina, may hangover ako kanina, eh, mga lods, eh. Hindi pa nga, eh, kanina dapat 'di ako nakatulog ng hapon, eh. Gusto ko sana makatulog ng hapon kaya hindi ako nakatulog. Maganda nga Lodi na next year pa signing ng Clartiak para bodega-bodega pa, ayan, oh, oh, ba? Ayan, Leia, shoutout sa'yo. Romel Babiera, Aldrin Matalog. Tahimik balita ngayon, Lodi. Oo nga, medyo eh. Pero ngayon, okay naman kasi nga, ayun, sa tingin ko hindi pala okay. O, yun na, umangat na ulit. Oh, medyo umaangat ang ating chart, no? Sa pagsasalita ni Kevin Nawars, mga idol, ayun, positive tayo ng 38 USD. Yung cellphone. Ayan, wala eh. Baka bukas na tong ano natin. Ganito to kapag nag-upload sila yung VPN nila na pre, kulay yellow. Ayan oh. Mga idol, nakikita nyo ba? Dali, hindi nyo pala nakikita. Ayan oh, kulay yellow. Pero kapag pag okay siya, kulay blue yan, kulay blue. Parang ganito yung kulay niya. Ayan. Blue violet. Ayan. So ngayon, ginagawa talaga lagi yan ng Opera dahil sa VPN nila. Ayan. Tapos, Only Popcorn. Mayroon pa rin chance yan. Yes, meron pa po, idol. Santos Jandel, si Am Francisco. XLM lang lumipad, sabi ni Idol. King Shang, si Arnold Pelaez. At si Stephen Andre ang nag-champion. Ayan mga lods. No? Ayan, shoutout sa inyo. At sa mga nag-champion, ibig sabihin, naka-click yung notification bell nila. Mga idol. So ayun, maraming salamat sa nanood ngayong gabi ha, mga idol. Alam niyo naman yan. No, at bukas kita-kits tayo. Syempre, lagi tayo nag-update every day. Kaya kung gusto niyo ng ganitong news, hindi kayo nahuhuli sa balita, crypto, global news, trending news, subscribe na kayo, click nyo yung notification bell. Check nyo lahat ng link dito sa baba ng video natin. Mga idol, ayan mga yan. Importante, makakatulong sa inyo yan, mga lods. So, kita-kits tayo. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo, mga idol. At, What's up, what's up? okay. Thank you, guys.